Magandang araw sa inyong lahat mga bok at welcome back na naman sa mumunti kong channel. My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. So ngayon mga bok, hindi ko muna guguluhin yung isip nyo, ano? Dadagdagan lang natin mga bok. So karugtong lang ito ng ano natin mga bok, yung sa upuan at sa Fuji Mountain. So andito ako ngayon mga bok sa upuan. Tapos yung ano natin, yung watchtower. Ayan, yan yung bato na yan mga bok, ang watchtower. Ando naman yung Fuji Mountain natin. So ngayon mga bok, bilang pagpapatuloy ng ano na to, unahin muna natin tong dito sa malalapit mga bok, paikot tayo dito sa upuan. So eto mga bok, ayan o, kung mapapansin nyo, ayan, so sobrang kapal nito mga bok, ayan o, makapal yung pagka-cut nito, itong bato na to. Pansin nyo ba mga bok kung anong meron? So papunta siya doon mga bok. Ayun o. Si ano, parang magkakasya yata dito mga bok yung ano, yung bato. Hindi pala. Yung sa letter V na yan mga bok, parang magkakasya yung bato no. Kasyang kasya. Naka 315 pa naman to. Dahil nandito na yung ibon mga bok, itampok na natin si Pagong. Yan. Tampok na natin dito si Pagong mga bok ha. Sawang-sawa na kayo, puro na lang ako kapa eh. So kumpasan lang natin to mga bok kung saan to papunta si ano, si Phoenix. So papunta siyang ano mga bok, 315 mga bok. So sa 315 ayan yung bato na yun mga bok. So since naka 315 tayo, so ito yung mga alignment ni Pagong tsaka ni ano no, kasi 4 quadrant yan mga bok. So itong si Phoenix nakatutok doon sa bato na yon. Dapat yung bato na yon mga bok, si Pagong na yan. Hindi na si Kappa kasi divine beast ito. So mamaya pupuntahan natin yan mga bok, i-check natin kung si Pagong ba yan. Kasi target natin si Pagong, andito yung divine beast eh. Pero unahin natin yung mga malalapit mga bok para hindi ako maglalagari, hindi ako parot parito no. So dito sa baba lang ng upuan mga bok. So nandyan yung upuan natin. Dito may naka ano, letter C. Ayan mga bok, kung may butas pa to mga bok. Ayan yung butas niya, malaki din. No? Ayan, naka letter C yan mga bok. Ayan. Letter C. Pero itong letter C na to mga bok, hindi yan papunta doon. No? Palabas yan mga bok, may pingas to. Ayan, may hati. So ayan yun mga bok, ayan. May hati. So palabas siya, hindi siya papunta doon. So instead na magpunta tayo doon, palabas tayo. At dito sa baba, ayan mga bok. Yan. Yun, hole. Hindi yan sinisilip mga bok ha. Baka mamaya sisilip-silipin nyo rin to at maghukay kayo dyan sa tapat nyan. Naloko na. So hindi yan sinisilip mga bok. Tapos may isa tayong ano mga bok, ano. Hindi natin ito up and down mga bok. Bali ano na to, tunneling. Kasi may tumagos na isang butas dito. Kung wala tong butas dito mga bok, so up and down ang deposit natin dito. Pero since meron ito, ayan sa gitna, itatunnel natin to. Yan yung ibig sabihin yan. So hindi na ito up and down yung deposit mga bok. Kasi malaki to, tumagos yung malaki. So shaft ng malaki yan, itatunnel natin tong maliit. So nandun lang yung ano natin mga bok. Yung itatunnel, ayan o. Yung dalawang yan. Tapos ito yung main shaft. So yan yung ibig sabihin ng butas na yan mga bok. Pati yung letter C na yan palabas. Hindi yan papasok. So dito,
Ito yung mga code ng bunker mga bok. Yan. So yung parang letter H. Basta parang letter H siya mga bok. Mga ganyang itsura. Yan. Bunker ang nilalagyan ng marka na to. So kung mapapansin nyo mga bok, may dalawa tayong C. Kasi nga nakataniling tayo. So mula dito sa topsoil, pagbaba natin, madadaanan natin yung yung mga pointer para sa taniling kasi itatanil natin tong dalawa. Pagkatapos ng taniling, pag ida-direct na natin, babangga na tayo dito sa hard layer yan mga bok. Ngayon, pag bumangga na tayo dyan, tuloy-tuloy na yan mga bok hanggang sa maabot na yung deposito. So yan yung ibig sabihin ng mga letter H na yan mga bok. So kahit baliktarin man yan, dito yung niya, parang nagaganyan. So ganun pa rin ang decoding yan mga bok. Hard layer pa rin yan. So yun, mula dito, sa spot na to, itatanil yan doon para dukutin tong isa, dudukutin naman yung pangalawa. Yan yung mga bok nakasaad. No? Up, down. So ito yung up, nandun yung down. Tingnan nyo yung elevation ng mga bok, ng ground. So mataas tong bahagi na to, mababa yan dyan. So dalawa ang dudukutin. Pagkatapos hard layer na. Pag dinirect na dito mga bok. Napakalaking bato yan mga bok. Ayan o. Nasa 8 feet yata ang nito mga bok. Yung kabuang taas nito. Tapos nasa so napakalaki ng bato na to. 612. So para mga 18 feet yata ang niyan mga bok. Yung kabuang sukat niyan. Andyan yung upuan. Si Dogen nandun din. So yan mga bok ha. Taniling lang yung na yan mga bok. Yung may butas na pababa. Tapos may butas sa gitna. At dito mga bok, may isa pa pala to dito. Yan. So bago ko lang to napansin mga bok. Ayan. Makapal to dito. Papanipis. So ibig sabihin paakyat tayo. At dito may mga marka din tayo makukuha mga bok. Ayan o. So ito, up and down na yan mga bok. Ayan. Marka ng up and down yan. So may dalawa tayong deposito mga bok. Ayan o. Yung isa, pansinin nyo mga bok ha. Yung isang bilog, may linya na tumagos. Yung isa wala. So nagsasaad dito mga bok na may marker silang ginawa na pwede nating basagin. So ito hukay ito mga bok. Ito. So yung hukayin natin mga bok nandito. Yung pangalawa nating babasagin andyan mga bok. Paakyat. May butas din pala dyan sa taas. So ito naman. Uy CO. Seaweed that mga bok. Ayan o. Malalim tong dito sa loob mga bok. Ayan o. Malalim. Nakasi. Tapos may dot. Papasok na naman mga bok. Hindi siya palabas. Papasok. Patusok. Ayan o. Yan. Patusok yung niya mga bok. Yung butas. Tapos nakasi yan. Ayan o. Nakasi. So bilog lang siya tignan. Pero nakasi yung loob. Itong isa naman. Parang nakasi din pala to mga bok. Ayan o. Tapos may dot. Dalawa. So ibig sabihin dalawa yung item na anuhin natin mga bok. Kasya yung dalawa eh. Yung sa taas isa lang mga bok. So may isa tayo sa taas. Ayan sa taas yan mga bok. Isa. May isa na may dalawa. Asan kayo pangalawa? Palabas to eh. Papuntang langit yata to mga bok. So hindi yung niyan mga bok ha. Sinasad lang nito bandang kanan. Pero pa ganyan siya mga bok Kasi nakaslop to mga bok. Kaya inangat yan. Ayan o. So yung isa pataas. Ayan. Ito yung magiging arrowway ito mga bok. Ayan. Oh, nasa gitna. Naka din yan mga bok. Ito parang letter C kung titignan. May tulok papunta doon. Papaakyat yan mga bok. Parang tatamaan yata yung isang bato.
So nandito yung ano mga bok, ayan o. Yung isang deposito na hukayin natin na kung saan nakasaad naman dito mga bok. So may ginawa silang marker dito mga bok na pwede nating basagin. So hukay at basag, taas at baba. Yan, taas at baba yan mga bok. So dito sa ano, isang bato na to, parang wala tong kakaiba. Maliban dito mga bok. So ito naman, ayan, kadaming butas dito mga bok, ayan o. Marami tong butas-butas ang ano na to, ang bato na to. May OD na naman mga bok. Ayan, side by side mga bok. Parang letter D na butas. Ayan mga bok oh. Dito kaya. Yan oh. Yan. Tagusan. Side by side. Pansinin nyo itong mga bok, bilog na bilog, naka-enclose. Sa may naka-enclose dito mga bok. Tapos itong isa, letter D, ano. So magkatabi. Yung O mga bok, sa taas yan. At itong D sa baba. Code OD. So yun yung mga ibig sabihin niyang mga code na yan mga bok. O tapos D. Taas at baba. Kahit nakaganyan yan mga bok. Nasa baba to. Pero ang decoding niyan nasa taas yan. Napakadaming butas mga bok. Meron pa nga dito. May linya pa. Papasok na naman. Pero hindi siya bilog. Papasok lang. So ito naman mga bok. Ayan. May dalawang ano tayo dito mga bok. May dalawang C. Ayan kung pansin nyo to. Ayan o. Ayan. Maliit na C. Ito malaki naman. Kasya yung kamao mga bok. Dukot na naman to. Dudukutin na naman to mga bok. So yan. Tingnan nyo yung elevation yan mga bok. Ito nasa baba. Yan naman nasa taas. Nakasad din doon sa baba at taas. Ay, baliktad. Sa taas at baba. Kahit nakaganyan yan. So sundan natin yan mga bok. Tatamaan yung isang ano no. Pero, yung side niyan mga bok doon, napakalayo. Doon niya nakaharap, itong side na to. Pero kung sa kabilang banda, kung isipin natin mga bok, papunta yan doon. Kung dito tayo sa harap, no? Tatamaan yung isang bato na yan. May linya pa pala dito mga bok, oh. Kasya yung isa. Ayan. Paakyat, oh. Talagang inakyat eh. May isa. Paakyat. So, bantayan yan mga bok. Baba, taas. Ganon din yun, taas baba din. So, ito yung site na grabing kaano mga bok. Nahirapan ako nito. Ang daming butas dito. Dalawa. Ito may isa. May isa. Tapos hukay. So, ito mga bok papasok. Ayan. Malalim yan mga bok, sobrang lalim nito. Papasok yung butas para kung maglalagay tayo ng ano nito ng orasan, parang nasa mga alas 11 yata to mga bok, alas 10. Sobrang lalim yan mga bok, ano. So may dalawa tayong naka-enclose mga bok. Ang ibig sabihin niyan ano, item inside. So nasaan yung item na yan mga bok? Yung isang naka-enclose natin mga bok nasa kanan. Yung isa nasa kaliwa. Taas at baba pa rin. So ganun yung klase ng bato mga bok. Ayan o. Pa-slope. Parang naka-letter C din yan mga bok. Ito. Itong isang inside rack mga bok. Katabi lang ng ano, huhukayan. Pero hindi ibig sabihin yan mga bok. Kalagay ito sa baba ng huhukayan natin. Nasa baba din yan. So ang ano lang yan mga bok. Ini-emphasize lang yan. Yung isang naka-inside rack. Malapit lang sa huhukayan. Kasya din yung kamao niyan mga bok. Ayan o, yung maliit. Hindi mag ano. Pero kasya yung kamao niyan mga bok. May dalawa tayong target mga bok. Kasi yung isa nandun, huhukayin yun eh. So dito naman, kung mapapansin natin mga bok, ayan.
Yung bato malaki. Nandito naman pala si Doggy. Pansin nyo na ba to mga bok? Ayan. Na-upload ko na yung ano nito mga bok. Kung paano ang gamit nito. Hiragana, no? Hiragana 2. Sa treasure hunting naman mga bok, ganun pa rin ang decoding ng mga bok. Wala pa rin pinag-iba. May kakaiba pala to. Hinati. Ayan. Ito na mga bok. Inside here. This rock, no? Ayan mga bokyo na may tuldok. So ito na yung bato na yon. Ang nakasaad sa marka na yan. Kasi dobler yan eh. No? Pang double. So pansin nyo ba mga bok may gatla? Ayan o. Ayan. No? Pinutol to dito. So kung titignan natin dito sa harap, parang dalawang bato. Ayan mga bok. No? Yan yung nakasaad niyan mga bok double. Hanapin natin yung stopper. So ito yon. Kasi pang double yan ng ano niya yan eh. Mahirap kasing mag-ano dito mga bok pagka gumamit sila ng katakana at hiragana. Kasi minsan may mga karakter ng hiragana na ang hirap kuhanan ng kahulugan. So ito may madali lang. Kasi pang doble yan eh. Parang i-stop mo panandalian bago mo banggitin yung isang litra. So yun yun. Ito yung gatla na yan mga bok. Ayan. So ito na. Yun na. Yun na yun. May ano pala dito mga bok. Ayan o. Papasok na naman to mga bok isa. May isa pa. So ayan yung mga bok. Letter C. Ito. So mababa tong parte na to, yan yung mataas, yan o. Yan. C at dot. So alam nyo na ang kahulugan mga bok, ano? So ito na yun mga bok. Akyat lang ako doon sa taas guro. So yan yung letter C mga bok, oh. C with dot. Alam na this. So dito sa taas, ayan. Andito si Doggy. Parang nakabox pa nga itong mga bok. Yan. Kung saan tatama naman dun sa ano. Yan, sa baba. So, yan yung hukayin. Ito yung naka-enclose mga bok. Ayan yung ano mga bok, yung CO. Yan yun. Isa. Dalawa. Andun yung pangalawa. Pakyat yan dito sa taas mga bok. Yan. So, ito yung stopper na hinahanap natin mga bok. Yan yung nakasaad doon, dobler. Oh. Double. Yan. So, tanggalin tong buong ano na to mga bok. Napakalaking trabaho nito. Meron pa pala dito mga bok, oh. Parang double hole. Yan. Malaking butas kasi yung kamao. Tapos may hole isa. Yan, papasok pa rin mga bok, patusok pa rin. Yan, bababa lang ako. Ayan mga bok. Wala namang kakaiba dito sa baba, ano mga bok. So, yan yung hagdan mga bok, oh. Talagang ginawa ng hagdan to. Yan. So, dito sa baba lang yan mga bok, ayan, oh, yun yung gatla natin. Sa baba lang. So, ito naman, yan. Kulang pa yung 5 ano mga bok na. So dokot, ito na. Kasya na yung 5 eh. Papasok pa rin yan mga bok, hindi siya ano ha, hindi naka-flat, papasok yung ano niyan. So kung ano to mga bok, kung naka-flat ito, itong dito sa baba, so ibig sabihin palabas ang dudukotin natin. Pero since ito papasok ng mga bok, ayan naka-slope to papasok. Ito na yung dudukotin natin mga bok. So napakalaking trabaho. Yan, tatanggalin yung buo mga bok. Tapos dito, pagkatapos ng matanggal yan dito sa gitna, butas na naman uli ano. Talaga itong mga hapon na to eh. So yun yung ibig sabihin yan mga bok. Parang sima, no?
taga to sa Bisaya eh. Yung panghuli ng ano, ng isda. So yan, yun na yan mga bok. Ayan o. Here, inside this rock. Patusok. Tapos dito sa ano mga bok, may butas pala to. Sa kabilang bato. Ayan. So medyo open to dito ng konti. Ito naman nakasi. Ayan. Kung susundan natin tong wall na to mga bok. So papunta yan dito. Ito yung tinuturo. Itong ano na to mga bok. Itong bato. Itong wall lang susundan natin. Kasi doon yan papunta. Ayan. Malalim to dito mga bok. Oh. So palabas siya. Ito yung tinuturo. Ang nakasad naman dito, double. No? So, hanapin lang natin yung stopper niyan mga bok kasi parang stopper din yan eh. So, ito yung ginawa ng gatla. Basagin na yan. Ayan. Kalaking bato. Malaking ding trabaho mga bok. So, may malapad pa palang bato dun, oh. May nakasad pa naman dito. May isa pa namang naka-enclose mga bok. Dalawa yung nandun eh. May nakasad din dito mga bok. Ayan o. Naka-enclose yan. Kung susundan natin yan, tatamaan yung isang bato. May naka-enclose din yata. Ay ito nga mga bok oh. Double pa rin to. Binasag nga lang. Parang semento. So itong parte na to mga bok, madumi lang kasi. Ay maraming damo. Ay kalaking bato. Tinapalan parang semento hanggang doon mga bok kaya no. So napakalapad, basag na. Hindi na natin pakialaman yan mga bok. Hahaba tong video kasi. So kaya pala 3 nakasulat doon. Kung susundan natin yan dito, ito yung tatamaan eh. Yung bato na yan. Kaya pala 3 yung nakasi doon. Isa. Pangalawa dito sa likuran ko. So yan yung nakasi mga bok. Ngayon susundan natin yan. Babangga yan dito. Pero kung gagawa lang tayo ng imaginary line, ang tatamaan yung bato na yon. Na kung saan doble din. May tinapal. So pansin nyo naman mga bok. Ayan o. Nakatapal ano. So hindi ko na lang pakialaman yan dyan mga bok. Haba tong video ko na to. So isunod naman natin yung ano mga bok. Yung pupuntahan ni Phoenix. So itong bato na to dapat sipagong to. So ayan may butas to mga bok oh, pababa. Yan. Ang ganda ng paggagawa ng bato na to mga bok oh. So yan, dahil hindi naman yata tutagusan tong bato na to, ay butas na to. Yan, hindi siya tagusan, pababa, ibig sabihin walang item yan kung saan nakaharap. Ay ito pala, tagus pala tong mga bok, ayan o, yung isang butas. Yan, tagusan pala to. Taas at baba. Tumagos pala yung isang butas. Taas at baba. So may dalawang item. Yan, itong bato na to kasi ito yung pinuprint ni ni Phoenix. Pansin niyo ba yan mga bok? Ang ganda ng paggagawa ano. Oh. Yan. 1 item. Yan. Ganda ng paggagawa mga bok. 1 item. Dito sa taas daming butas-butas din mga bok eh. Napakagandang ano na to. Ayan. So inside na naman mga bok, patusok.
So itong isa naman mga bok, ayan oh. Itong isa hindi kumagalaw. Nakakalang, so ibig sabihin ito. So inside this rock, yan. Parang may tenga pa pala to dito. Pero yung isa nandun. Tarang! Talaga naman yun. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. So ano kayang tinutukoy nitong 6? Parang hindi naman yata to sukat. Hindi ko alam kung sukat itong mga bok ng pangalawa. Ito yung pangalawa eh. O bilang ito ng ano na to. Yan, gemstone yan mga bok. So pinutol yung kabila, pinutol din sa kabila. So parang diamond, maliit na diamond ang itsura nito. So sa ganitong marka naman mga bok, alam na natin kung anong meron, no? So gawin lang natin tong triangle, ayan. May isang corner na nawala dito. Sa kabila, nawala din yung isang corner. So ibig sabihin, chamber. May dalawang chamber na naglalaman ng mga gemstone. Yan, diamond yan mga bok. So kung bato din yun ang hahanapin natin, so ang laman ng bato meron ding gemstone kasama ang metal. So baka mga jewelries dito mga bok na may mga gemstone ano. So yung isa nandito na, ayan. Nandito na yung isa sa loob naka-chamber. Yung isa nandun. Yan. Ano mga bok. So nandun yung isa. Ayan. So may nakaguhit pala dito mga bok. Isa, dalawa. So dalawa ang item dito. Ay, item. Dalawa yung naka-enclose. Yung isa, andito na. So, yung pangalawa naman, nandun. Isa, dalawa. Yan. Na. So, inside. Inside here. Ayan. Halos, ano na nga mga bok. Papasok na to sa alas 12. Halos. Malalim. Kaganda ng marker mga bok. So dapat maging pagong to. Kasi nandun na si Phoenix. So dito may guhit. Ay potay. Talaga tong mga hapon na to eh. Ayan na naman mga bok, sniper na naman niyo. May ano na naman mga bok, may silent killer na naman silang nilagay dito. Talaga naman. So, ingatan natin tong marka na to mga bok. Ayan, silent killer yan. So, yung pwesto na nilagay nila dito mga bok, walang amoy yan ha. Pagka mga lethal na pwesto ang nilagay, walang amoy at wala ring kulay. So, yon. Yan yung sniper na yan. Ingatan natin yan. Dahil hindi natin alam kung saan nila nilagay. Baka hinalo dito sa bato. Tapos contaminated yung item natin. So, mahalagang bantayan yung mga sniper mga bok. Silent killer yan. Hindi mo alam kung kailan na-atake yan. So, dito may mga butas pala to mga bok. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medyo malaki. 8, 9, 10. Napakadami. 11, 12, 13, 14. Sus, kadami mga bok. Ang daming butas-butas. Pero ito yun mga bok yo. Yan, 1, 2, 3, 4. Ito yung panlima. So, pansin nyo ba mga bok? No? Igagrab na natin mga bok. Yan. So, marami tayong igagrab ngayon mga bok. So, yung mga butas na yan mga bok, hindi lang yan nakasaad sa grab ha. Sinasadan niya ng item. Kung ilan yung ang bilang ng item, bilang ng bato na tatanggalan natin ng cover mga bok. Yan. So bilang ng bato yan, napakadami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May 4 pa dito sa baba. Sos, kadami mga bok. So, ito. Yon marker ng ano yan mga bok ha, yung nagagrab.
So bilang din yan ng deposito mga bok. Kung ilan yung bato, natatanggalan natin ng cover. So dapat ito pagong na to. Kasi nandun si Phoenix sa kabila. Hmm. Parang pagong na nga to mga bok. So ayan yung kabuuan niyang mga bok. Parang pagong na nga. No. Pagong na nga to mga bok, ayan oh. So yan yung water element nasa katawan. Wala dito sa ulo. Pag yung water element na yan mga bok, sign ng water, kung dito yan sa ulo, si Kappa ito. Pero yung water nandyan sa katawan. Ibig sabihin pagong na to. Parang may tinitignan yata to mga bok. Nakadalawang liters ito. May target yata tayo doon mga bok. Doon to nakaharap 2 liters yan mga bok. Gumanti si gumanti ang pagong. May target yata tayo doon kay Phoenix. So mamaya puntahan natin yon. So dito sa ulo niya mga bok, merong nakaguhit na isang linya. Tapos ito mga bok, parang letter B, bukang-buka yan mga bok. Ayan mataas. Ay malaki tong na to mga bok, ayan tingnan nyo. So hindi ko pa abot mga bok. May sobra pa dito. So itong na to mga bok, code ng umbrella yan. Ay, code ng umbrella. Kanji ng umbrella, yung marka na yan. Hindi yan pointer, hindi yan letter V. Umbrella yan mga bok. Ayan, bukang-buka. So nakasa dito 1 umbrella. So ano ba yung umbrella na yon? Na ko naman na to doon sa mga bok. Tawag nito doon sa saranggola kung paano hanapin yung umbrella. So ganito yung umbrella mga bok. Ganito yung umbrella. Yan. Ang hirap. Yan. Ganyan, di ba? Ito yung payong natin. Yan, payong natin yan. Hirap magsulat nito. Tapos, yung payong may mga patulis yan para doon sa tukod niya, no? Pag ganyan, patulis. So, ang gagawin natin, igawin na lang natin tong straight. So, parang letter D ang mangyayari. So ngayon, may dalawa tayong pagpipilian yan mga bok, kung paano tutuntunin to. So nakasaad dito, ang type ng cover niya, kung hindi naka-curve, flat. So yun yung ibig sabihin ng umbrella mga bok. Kung hindi naka-curve yung cover niyan, flat ang hanapin natin. So dito sa taas mga bok, walang naka-curve. Kasi curve na, bilog na tong bato na to mga bok Yan. Bilog na tong bato. Ay, hindi pala bilog na bilog. Kasi parang pala to dito mga bok, naka-protrude Pero sa taas mga bok, ayan. Pansin nyo ba? Walang naka-curve pero ito naka-C. Talaga naman So, yan yung palatandaan ng na yun mga bok. Yung umbrella, kanji ng umbrella. Yan yun. 1 umbrella. So, ibig sabihin, ang gumagamit ng code na to, isa lang, siya lang. Ito lang yung may naka-curve. Ayan, naka-letter C talaga yan mga bok. At dito naman, mayroon tayong dalawa mga bok. Linya yan mga bok na kasya yung 2 daliri. So ibig sabihin 2. May isa nasa kanan, ayan butas yan mga bok. Yung isa ay nasa kaliwa, yung isa naman nasa kanan. So kaliwa at kanan, 2 target natin katulad din doon. So ito, papasok mga bok may guhit pataas Itong C na to, nandito sa loob. Yan. Kung susundan natin yung guhit na yan, ayan, papasok doon sa may letter C na malaki. So itong C na to, pababa ito. Gumante. Saan ba nakaharap to?
Nakaharap doon. Gumanti nga. Talaga naman eh. Oh. So may butas to mga bok. Ayan, oh. Papasok. Parang palabas yata mga bok. Palabas pala. So ito papasok. Parang letter C na may dot. Papasok yung ano, butas. Ayan. Dito sa baba. Meron din pala mga bok. Dukot na naman to mga bok. Ayan, oh. May dudukutin pa tayo. May isa pa na kailangan nating dukutin. So nakasaad dito mga bok, kung mapapansin nyo, manipis yung butas dito, tapos papalaki. Ito. Yan. Manipis, papalaki. So ang code ng yang ito. So ano ba ibig sabihin? So yung si rock or stone. Dahil yang ang ginamit nilang code, ibig sabihin big rock or big stone. So yung isang C na yan, paakyat. Yung isa palabas. Nandun. So nakasaad dito, big rock. Walang ibang big rock dito mga bok. So yun, big rock din naman yan. Pero nakatingin siya dito, may target tayo nga. Talaga to si Pagong gumanti. Ay, may malalim na butas to mga bok. Oh. Ang daming butas-butas mga bok. So ayan, pansin nyo na ba mga bok? Ah, daming guhit-guhit. Pag ganyan mga bok, parang para letter B. So ito mga bok ko, parang naka letter B na to. Ito yung sign na tinago nila mga bok. Yan. Yan yung tinago nila. Sa marka na yan. Ano, paakyat, papunta doon. Ay ito. So ito yung pang hidden nila mga bok. Yung mga guhit-guhit na yan. Pang hidden nila yan. So may tatargetin tayo doon mga bok. Ano. Hukay. So babalik to kay ano mga bok. Babalik to kay ayun. Ayun oh. Nakapoint. Talaga nakapoint siya. Ang ganda ng pagkagawa mga bok. Yan. So dito parang may diamond pa rin pala dito mga bok. Ginawa pala to nilang diamond to. Yan. Yan na mga bok. No? Yung isa here, yung isa right. Yan, palabas yan mga bok, papunta doon. So nandun yung isa. Yung isa naman sa big rock. Talaga naman eh. Oh. Bantayan natin yung code na yan mga bok, yung sniper marker kasi pwesto niyan. So hindi natin alam kung saan yung pwesto nilagay ano. So pag nagbasag na ng bato, so konting ingat lang, baka hinalo dyan sa bato yung pwesto. So kasama na yon mga bok. Ingatan natin yan. So lalo na yon. Nakabuo na ako ng team mga bok. Ay, itong lugar na to, ubusin namin to. Magsasawa yung team ko sa kakalanghap ng ano mga bok. Sa kakalanghap ng puwison. Kasi maraming puwison dito. May isang butas pa pala dito mga bok. Ayan. Kasya na naman 4. Nakaharap to dun mga bok. Ayan. Nakaharap dun sa bato na yon. So itong bato na to. Ito din mga bok. Oh. Malalim din yung ano. Malalim yung pagkauka. May item dito. Taran, ding 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 ding. Tarang. Hokay. Hokay pala mga bok. Akala ko kung saan pupunta. So akala ko papunta doon. Dito pala hokay. Yan, malalim din to mga bok. No? Pero kasya yung ano ko mga bok. Ayan, kasya yung paa ko. Pero hindi yan foot marker mga bok ha. Kasya lang yung paa. Siguro foot marker na rin. So hindi ko masyadong maintindihan yan mga bok. Nilagay ko lang yung paa para makita natin yung direksyon ng ano, ng butas na to. So pag ganyan yung butas. Ayan. Tonong paakyat yan mga bok eh. Nasa gitna sa wall. Ay hindi siya wall. Naka-slope to mga bok. Kung paakyatin natin to, so yun yung tatamaan mga bok.
Tatamaan yung hagdan doon. So tumpak na tumpak sa may hagdan. Ayan oh, hagdan yan mga bok. So kung ito namang isa, i-align din natin to. So nandun sa hukay. Yan, hukayin. Yung pang isang kadaming butas dito mga bok. So ito yung isang nagpapahirap sa akin dito mga bok sa site na to. Yung mga butas-butas na yan. So ito nakatapat to doon mga bok. Yan talagang nakatapat yan sa bato na yan oh. So meron na tayong Divine Beast mga bok. Nandito si Pagong. Si Phoenix nandito sa benchmark natin mga bok. Now sa mother marker. So nakasaad dito, may naka-enclose dalawa, kaliwa at kanan. Nakasaad doon na yung palatandaan umbrella. Naka-curve o flat. So dalawa lang yung pagpipilian mga bok. So may nakasaad lang doon, isa lang. So ibig sabihin, siya lang yung gumagamit ng umbrella. So iba ito. Ang katakanasu, hiraganasu. So yun yung marka doon. Sana naintindihan nyo to mga bok. No? Sana makapulutan nyo to ng kaunting kaalaman patungkol dito sa mga marka na nandito sa site. So sana naipaliwanag ko sa inyo to mga bok ng maayos. So puntahan natin to dito mga bok. May isang butas pa yan mga bok oh. Parang kakaiba din yung butas na yun eh. Papasok. So ibig sabihin yan, yung triangle na yan, chamber, papasok inside. So chamber inside this rock. Kaya pala gumanti si Pagong. So saan kaya yun mga bok? So tingnan muna natin yung mga kabilang marka. At dito mga bok, ayan. Maraming dito lang sa kasunod lang ng upuan mga bok. Ayan yung upuan. So nandito yung mga bato. Nakapaikot. So ayan oh, parang ibon. Parang ibon mga bok ano. So dito naman, ayan. Uy. One item. Ito mga bok. May one item. Dito na siguro to. Kasi yung 3, 4. Malaki yung ano nito mga bok. So sa kabilang bato naman, ayan. Kung mapapansin natin yan mga bok. Parang naka letter C. Half circle mga bok ano. Tapos dito sa baba, ayan kung mapapansin nyo mga bok, parang may nakaukit ding C. Nakauka, malalim yan. Ay, malaki yan mga bok. Ayan o, 2. So, itong marka na to mga bok, ang ano nito, may basin pa pala dito, may water basin pala mga bok. Ayan o, naipon yung tubig, tapos bababa. So, itong ano na to mga bok, yan, halos kasing tulad lang dito ng mga bato na, butas ng bato na sinisilip mga bok. Yan, sisilipin natin yan, ayan o. Hindi yan enclosed mga bok ha, kasi pa-slope siya. Hindi yung diretso lang pababa, yun yung naka-enclose. So yan, dahil pa-slope, naka-slide ba, rolling, hukay ito mga bok. Hukayin natin yan. So dito, ayan mga bok, pansinin nyo to. Kung dito sa gilid, ganyan yung itsura niya. Pero tingnan nyo mga bok, mag-iiba yan. Yan o. Yun. So, nakapoint naman siya doon mga bok. Sa isang bato. So, ito mga bok, nilagay sa taas. Mahaba to mga bok, nasa 2 yung ano. Nasa 2 yung taas nito. Nakatagilid ng konti, nakaganyan. Hindi siya diretso ano. So, kasi, itong baba na to, nagpoint dyan. Itong taas naman, nakapoint doon mga bok.
So bakit siya nagpo-point doon? Kasi meron tayong naka-enclose mga bok, ayan o. Yan. Enclose yan mga bok. Ayan. Kung maglalagay tayo dito ng orasan mga bok, nasa mga alas 11, ano. Ito yung alas 12, ito yung alas 9. Mga alas 11 o alas 10 ang ano. So patusok, enclose. May isa, naka-enclose. So ito pa pala mga bok. Ayan, naka-letter C na maliit. May dot na maliit din. May mababaw na kasya yung daliri. So ibig sabihin, dalawa target natin dito mga bok. Yung isa hukay, yung isa basag. So yung hukay natin mga bok, ayan, nakapoint na. Itong baba, kasi tinagilid yan, nakaganyan yan mga bok. So yung sa baba na pointer, dyan yan magpo-point. No? Dadaan dito sa kanto na to. Dyan magpo-point. So yung ito namang sa taas, doon yan, sa isang bato. Tatagos. Kaya nilagay ito sa ibabaw mga bok. So balik lang ako doon sa baba. So yan, hukay. So dig yan mga bok. Under, kasi yung rock nasa baba. Kaya yun yung decoding niyan, dig under rock. So pansinin nyo lang yung mga sounds like mga bok, no? So dig under rock or stone. So ito mga bok, ayan. So pansinin natin mga bok, may kasya na naman to isa, oh. Yan, kasya isa. So itong bato na to mga bok, parang letter D. Yan. Para pang may nakasi doon, no? May pointer yata ito mga bok, no? Nakasi. Baka may ano dyan. Yan, parang letter D ito mga bok. At dito, may maliit na ano mga bok. Ayan, kinurba parang maliit na square. No? So ito, nakalimutan ko yung ano nito mga bok. Nasa compass trigrams to mga bok. Ayan, yung dalawang mahabang linya, tapos dalawang maiksi ito. Tapos sa kabila ito. Hindi lang masyado pansin mga bok. So code pa rin ng small yan mga bok, no? So ilagay ko na lang dito sa screen mga bok ang ano nito. Nakalimutan ko, dalawa baliktaran to eh. So may ito metal yan mga bok, dalawang ganyan. Metal, dalawa. Small kasi code ng yan ito. Yan dalawang ano. Small metal. Yan. Square. Tapos itong D. Dalawa. So kasunod ng bato, parang hindi ko maintindihan mga bok. Parang heart na parang ulo ng crocodile o ulo ng ahas. So may butas dito. May C din dyan. Parang may item yata dito mga bok. May C. May butas. Ay wala mga bok. So itong butas na to mga bok, ayan, pababa. So ibig sabihin yan, kasi hindi tagusan yung butas nito mga bok, ibig sabihin walang item. Kasi may letter C yan mga bok. May dot doon. So ito pababa. Pag ito naman ang tagusan to mga bok, sisilipin. So since hindi siya tumagos doon sa kabila, ibig sabihin walang item to dito. May letter C. Bakit kaya mga bok? Bakit nila nilagay? So apply natin si Satori mga bok. So ito yung mga nagpapahirap sa akin dito mga bok eh. Ang maghanap ng mga legit na pointer at ano, mga item. Yan, tandaan nyo yung mga butas na yan mga bok. So kung maglalagay tayo ng ano mga bok, wall clock. So pagka alas 12, hanapin natin yan. Pag bumaba ng konti yan sa alas 12, naka-enclose yan mga bok. Huwag lang umabot sa alas 9. No? Ito yung alas 9. Pag umangat ng konti, enclose yan inside. Pag yung mga butas naman na pababa ng alas 9, pag hindi tagos mga bok
Hindi lang aabot ng alas 6. Kasi iba na yon. Mga walang laman yun mga bok. Pwera na lang pag tumagos yung butas, may laman yun mga bok. So ganun din yan sa kabila mga bok. Ito yung hindi aabot ng pag bumaba na ng alas 3. Hindi lang aabot dito sa alas 6, walang laman yon maliban kung tagusan. So ganun din yon. Baliktaran din yun mga bok. So ibig sabihin sa Tori method ang i-apply natin kasi nakasi yan mga bok eh. Oh. Nakasi, tapos may dot dito. So yun din nakasi. So yun yung nagsasaad doon mga bok, walang laman. Itong ispat na to, kung saan yan nakaharap. Itong ispat na to walang laman. Dahil yung hukayin natin mga bok ito. Yan yung legit na ano. Ito yung hukayin. Ayun yung ano natin mga bok ko. Yung pointer natin. So dito yan. So nakasaad dito mga bok, dalawa sila ano. Yan. Dalawa. Maliit. So ito yung isa. Asan yung pangalawa? So dito naman to ano mga bok, yung butas. May butas ditong malaki. Ayan kasya yung kamao. So alam na natin ang ibig sabihin pag patusok yung butas. Lalo na pag mas mababa sa tuhod. So ibig sabihin yan, dalawa target natin, hukay at basag. So nilabas ito mga bok, ayan ginawa ng kanal. Dahil wala siyang alignment doon sa hukay, kaya ginawa ng kanal. Ibig sabihin pa rin yan, dalawa pa rin target natin. So ito namang bato na to mga bok, ayan hinati. Kung mapapansin nyo mga bok, ayan. May hati yan. So yung pagkahati niyan mga bok, ayan. Nakasi naman, no? So bantayan nyo tong ganitong letter C mga bok. Ang decode pa rin naman yan, up and down, no? Pero since ito, inumbok itong C na to dito mga bok, isa yung babasagin, hukay ito mga bok. Yan, hukay yan kasi flat, ito yung inumbok. Ayan siya mga bok. Yan. Yung isang bato na yan, hinati lang para magmukhang C. So ibig sabihin yan, may babasagin tayong bato. Naka-enclose yan. So up and down pa rin yung dalawang letter C. Kung naka-flat mga bok ha, puro hukay yun. Pero dahil sa inumbok ito, may babasagin tayong bato. So nakasad pa naman doon. So tatama siya dyan sa isang bato. May ano din to mga bok, may letter C din to eh. So ayan, pansin nyo ba mga bok? Yan. Yan ano. Pansinin nyo to mga bok. So sa ganitong bato mga bok, pansinin nyo yung mga pointer ha. Wala tayong item dyan sa ano mga bok. Naka-slope to ng konti, ayan. Yan, pa-slope ng konti. Pansinin nyo tong pointer kung saan nakatutok mga bok. Ano. Kung ito yung susundan natin mga bok, dadaan to sa gitna. Tatama tayo dun sa kabilang bato, marker. Nasa baba na yan mga bok, yung bato na yan. No? Tatama tayo dun. So ito yung susundan natin mga bok. Hukay. Tingnan nyo mga bok, ayan. Itong bato na to sinalo dito. Hinarangan dun. Yan. Hinarang yung isang bato. May nilagay pang bato na malito sa gitna. Tapos itong isang bato pang malaki. Marker din natin. So pinaikutan ito mga bok. Ito naman baliktaran to mga bok. Papunta kanan at kaliwa. So bantayan nyo yung marker na to mga bok. Ayan o. Parang ibon. No? So bantayan nyo tong marker na to. At dito sa kasunod niya lang mga bok. So talagang may pathway na ginawa mga bok eh. Oh. So dito naman ang code anong klaseng ano to. So parang kidney. Huwag kayong tatawa mga bok ha. Literal totoo kidney yan. So dito ko ilalagay mga bok para ma-inform kayo kung anong gamit nito sa treasure hunting. Yung kidney yan. So ang trabaho ng kidney, kukuha ng liquid, iipunin niya, pagkatapos itatapon. Liquid mga bok ha.
So, ibig sabihin, may nilagay silang liquid mga bok, ano. Tingnan natin kung ano yung liquid na to. Kung maganda ba to sa katawan mga bok. Yan. Dukot na naman to mga bok eh. Oh. May dudukutin tayo mga bok. May naka-score dito. May 2 linya. Parang person. Person yata to. Enter. Hindi naman to dead person. Dapat dito yan. So binaliktad. May enter sign. Susundan natin to. Napakalayo ng itinuro nito. Nasa langit na. Hindi rin naman tatama sa isang bato. May enter sign mga bok. So hindi yan dead person mga bok. Pagka dead person dito yan. Nilagay yung isang linya. Pero nasa kabila. Sun marker yata to mga bok. Ayan o. May ilang guhit ba to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 guhit, patay. Puwiso na naman mga bok. Unto kaayo itong mga hapon na to. Puwiso na naman mga bok eh. Oh. Loko talaga tong mga hapon na to eh. Tinadtad nila ng poison tong ano na to. So tatamaan doon. Itong wall na to tatama doon sa. So ibig sabihin hindi pala crocodile. Snakehead pala to mga bok. Snakehead pala to. Hindi pala to crocodile. Talaga naman. Kaya pala. So yun. Yan yung trabaho ng ano mga boka. Ng kidney natin. So dito ko na lang ilagay. Para hindi kayo matawa. Baka mamaya pagtawanan nyo ko. So lagi nating tandaan. Ang kasabihan ng mga divino. Isang kamangmangan na pagtawanan ang isang bagay na wala ka namang alam. So dito ko na lang ilalagay yan mga bok. Para ma-inform kayo ng konti kung anong meron dito. Kaya yung poison. So itong ano na to mga bok, may poison yan. Tinadtad na tayo ng poison nito mga bok. kung ako makakabuo ng team, kawawa yung team ko nito mga bok. Talagang magsasawa sila dito kakasinghot ng poison. So ngayon, dahil may isa pang target tayo mga bok, ayun oh, yung hole. So dito natin ipasok tong pointer na to, kaliwa at kanan. May ano pa pala to mga bok, divided. Small pa rin oh. Yan. Hanggang baba pala to mga bok. Yan. So small pa rin yan mga bok. Ayan. Divided. Parang divided na rin. Isa. So taas at baba. Ayan. Sa taas. Sa baba. Kung pansinin din natin yan mga bok. Ayan. Parang 2 letter C. So sa baba kasi nakaslope yan. Ito yung sa taas. So sa taas naman. Ayan mga bok. Kung saan. Talagang tinuro doon mga bok ano. Nakaslope yan mga bok ha. Yan. Pero tinuro dito. Itong marka na to. So ayan, kung mapapansin natin mga bok. Meron tayong malaki to mga bok. So sobra 1 dangkal oh. Yung lapad ng ano na to. Naka letter C, papasok. Tingnan na natin parang letter D. So ito yung stone o rock, ito yung mouth, opening, entrance. So yun yung ano mga bok. Dito yan nakapuwent. Yan. Yung ano na yan. So yung butas naman din doon mga bok. Dadaan yan dito. Tapos babangga yan dito. No? Nakaslope ng konti yung wall niyan mga bok. So ibig sabihin, nakasaad doon 2 target natin, hukay at basag. So yung hukayin pabalik papunta doon. Yung babasagin natin mga bok, ayan, yung up
papunta dito. Yan. Ito na. Entrance. So, ito yung tatanggalin na mga bok. Makapal-kapal din. Malalim-lalim din. So, nandyan si Phoenix. Andyan yung triangle mga bok. Chamber. Inside. Kasi patusok. Napakalaking ano. So, magkalapit lang mga bok. Nasa ano lang yata to. Sobrang lapit lang. Pero mga small deposit lang to mga bok ha. Tandaan natin yung mga code niyan. Pag siyan ang ginamit, small lang. So, yan yun. So, siya nga pala mga bok, naalala ko, no? May isang cottage tayo dito mga bok na naka-experience ng letter C. So, saan ba ako mag-ano nito mga bok? Maghanap lang ako ng pagdidemohan. Ay, dito na lang mga bok. Baka mamaya kasi mga bok, ma-experience ninyo rin yun, no? Yung isang cottage natin mga bok, naka-experience ng letter C na dito sa kanto yung pinutol. So kung ganitong mga C mga bok, ayan, hindi naman to kanto kasi ito yung pinutol din dito. Parang nasa gitna siya, ano? So ito yung may mga laman. Pero yun lang, nakasaad doon wala. So ito pang ano lang to, panligaw. So yung isang cottage natin mga bok, ito. Yung letter C na kaganito, isang kanto tinanggal. So katulad din yun doon sa Leyte mga bok. Yung sa akin naman, yung C niya dito, kanto pa rin, ayan. Tapos may bilog na bato. So kung susundan ko yung letter C dito sa gitna at doon sa ano, isisintro ko yung bilog na bato, dadaan lang sa gitna ng dalawang bato kasi may dalawang bato na magkatabi, dadaan lang sa kanilang gitna. So kung gagawin kong itong wall na to, sintro pa rin yung bilog na bato, papunta doon sa isang bato, tatama na sa isang bato. Kung ito naman ditong wall na to, isisintro ko pa rin yung bilog na bato, tatamaan din yung isang bato. So ang ginawa kasi ng cottage natin mga bok, dito siya sinundan niya tong curve dito, papunta doon. So parang negative yata yung ano nila mga bok. Kasi nasundan niya kasi yung turo ko mga bok. Pag letter C, yan, sa mga ganitong letter C, travel yan mga bok, ano. So ang buong akala ko mga bok, ganito, hindi dito kinuha sa kanto. So ang buong akala ko, dito sa gilid lang. Okay lang yan mga bok, dito sa gilid, wag lang kumanto. So yung sa kanya kasi kumanto. So sinundan niya yun, parang nag-negative yata sila mga bok. Kasi ganon din yung nangyari sa akin mga bok doon sa Leyte. Yan, pinutol talaga yan mga bok. Ayan, nakaganyan. Tapos may bilog na bato dito sa harap. Kung susundan ko yung naka-curve dito at yung bato, dadaan lang sa gitna. So, sana makuhanan nyo to ng kaunting kaalaman mga bok, ano. Pagka yung letter C na nasa kanto ng bato, itong kanto ang pinutol na ginawang C. So, ang ano ng mga bok, kuhanin nyo tong wall na to, papunta doon. O kaya, itong wall na to, papunta naman dyan. Doon ko yung kumuha ng alignment, wag sa gitna ng C mga bok. Kasi nangyari na sa akin yan. So, akala ko, doon sa Leyte lang yun mga bok, ano. Akala ko lang. So, yun pala, nag-exist din pala sa ibang lugar. So, bantayan yung mga C na nasa kanto mga bok. Yung kanto na tinanggal, hindi ganito. Kasi hindi naman yan sa kanto mga bok. Yan. So, itong isang letter C na to, so, dito siya, cover niya buo. Paslop ng konti, hindi tayo susunod doon kasi may pointer. Ito yung susundan natin mga bok, yung pointer. Yan. Ano pala tong bato na to? Kakaiba din. So baliktaran, may pointer din doon sa kabila. Dalawa. Ayan o. Kasi nakasaad doon sa butas na yon, dalawa ang target natin. No? Isa hukay, isa basag.
So wala kasing alignment yun sa hukay mga bok. Kaya ang ginawa, nilagyan na lang ng kanal. Pinadaan rin dito sa pathway na kung saan tatama din dito sa bato. So ayan mga bok, ayan oh. Ito talaga yung tatamaan eh. So itong bato naman, nagpoint naman doon pabalik para sa hukayin. So yung sa taas doon, yun yung marka natin mga bok. Na kung saan may nakalagay sa taas na chamber inside this rock. So yun. Oh. Yan yung marker natin mga bok. Laki na tanggalin oh. Malaking trabaho itong mga ano na to na ito mga bok. So ito, tandaan nyo rin yung marka na to mga bok. Ayan. 1, 2, small. Oh, metal din yan mga bok. So may dalawa tayong small metal. So may kasamang mga gemstone ito. Kasi hindi naman to ilalagay ito mga bok. Yung code na yan kung hindi kasama sa pagbaon yung gemstone na yan. So na tayong small yung metal. Meron tayo ditong mga gemstone. So kasama din ang ano mga bok, yung poison. Talaga to mga hapon na to eh. So metal, ayan, gemstone yan. Tapos poison. So dalawang guhit yan mga bok oh. So yung isang poison nasa entrance. Kasi naka-intersign yan mga bok. Yung isa, nandyan mismo sa box. Ayan, box yan mga bok, no? So contaminated yung item. So yung isa, yung poison nilagay, nasa entrance. Alin man dito sa kanilang dalawa, so ingatan tong site na to mga bok. Now, hindi natin alam kung itong item nito contaminated o dito yung contaminated. So hindi rin natin alam kung yung lupa na yan nilagyan ng poison o yung itong bato hinaluan ng poison. So mahalagang bantayan natin yung mga code ng poison mga bok. So liquid. Ayan. So malamang sa malamang contaminated yung item mga bok. Kasi ang tubig ito mga bok eh, no? North magamit nito. Tubig kasi ang hinihigop niyan. So itong letter C nga pala nito mga bok, ayan, nakaslope yan. Tapos may hinati diyan ano. Pero pansinin niyo to mga bok, lumabas yung isang guhit ayan oh. Yan. Hindi to dugtong mga bok. So ibig sabihin palabas yan, hindi yan papasok doon. Hindi natin susundan yan doon kasi may guhit na lumabas. Nakaslope tong bato na to, so ibig sabihin palabas. So yung water na ilalabas niyan mga bok, nandito sa dalawa. Alin ba dito sa dalawa o silang dalawa ang pinaglagyan niyan? No, kasi dalawa yung guhit eh. Na may poison. So yan, tandaan nyo yon, yung mga code ng poison.